Alam mo pare sa Pilipinas, magpakatotoo tayo, dapat tayo magkaroon ng presidenteng ganun. Na tulad ni Duterte. Di ba? Bakit? Malakas ang loob. Pag sinabi niyang ganyan ang mangyayari sa'yo, mangyayari talaga sa'yo. Kung si Duterte ang nakaupo ngayon, pare, maniwala ka sa akin. Putang ina ko lang. Di mangyayari, nakawan na yan. Alam na nila mangyayari sa kanila pag nagnakaw sila eh. Di ba? Mamamatay sila ng walang dahilan. Na disgrasya, nabangga, sumabog ang sasakyan, maraming paraan. Di ba? Yun ang hindi kayang gawin ng presidente natin ngayon, pare. Nawawalan ako ng kumpiyansa. Hindi na mangyayari yun, mahuhuli yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Malabo na yun, no? Kasi, nalipat na kay Sara Duterte ang kwento. Doon na napokus ang tenga ng tao. Diba? Pero, nakalimutan nila na ang perang ninakaw ng mga gunggong na yan is pera natin. Pera nating lahat. So, dapat doon nila i-focus yun. Ibalik nila sa dati. Huwag yung walang kwentang bagay. Gagawa nila ng kasalanan yung tao. Gigipitin nila. Tapos, bandang huli, wala rin silang ebidensyang ipapakita. Eh, di nakalimutan na lang yung korupsyon ng bayan. Malabo yung kwento niya. Alam mo pare sa Pilipinas, magpakatotoo tayo, dapat tayo magkaroon ng presidenteng ganun. Na tulad ni Duterte. Di ba? Bakit? Malakas ang loob. Pag sinabi niyang ganyan ang mangyayari sa'yo, mangyayari talaga sa'yo. Pero huwag ka maniniwalang siyang gumawa nun. Hindi, totoo yun. May mga tao lang siyang pinagkakatiwalaan na gagawa nun. Siya lang ang hahatol sa'yo pag gumawa ka ng kababalan. Kaya lang naman ayaw ng mga putang ina sa mga Duterte kasi nga, takot silang mawala. Di ba? Sayang naman yung pinagnakawan nila pag nawala sila sa mundo. Sino makikinabang nun? Di ba? Ganun lang kasi yun. Kaya pilit nilang ilalaglag ang mga Duterte kasi nga, pag nasilat sila niyan, isa-isa silang aahon bigla. Tawagin mo nga si ganito. Alam mo kaya hindi naiisip ng Duterte yung pag nanalo ang Duterte sa 2028? Lahat ng nagnakaw na yun, pare, sigurado balasa yun. Kaya dapat wag manalo si Duterte. Putang ina niya. Ibagsak natin yan, bukin ng ina niya. Sigurado pag nanalo yan, yari tayo. Pagbangon tayo lahat, magsitakbuhan na kayo. Di ba? Huwag kayong babalik ang Pilipinas hanggang presidente si Sara. Kasi sigurado yun. Ikakalsukan yan, sigurado yun. Pero ng taong bayan, ninakaw mo, kalukuhan yun pag di ka kinalsun yan. Sabi nga ng tatay, baliw yun eh. O di kakalsukan nga yan pag nanalo yan. Di ba? Kaya dapat, sirain mo yung palang si Sara. Para nang sa ganun, pagdating ng eleksyon, mag-aalangan yung tao. Di ba? Nasira na eh. Mag-aalangan yung tao. Hindi ba isip ng tao na ang putang ng ibubuto niya, nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan yan. Kasi nga, ang nakapokus sila kay Sara. Di ba? Kailangan limpit si Sara. Uy, mananalo uli yan. Kung kailan yan. Tiryahin uli natin. O yan na, tinitirya na. Hindi nila kaya tipagin yung putang niya. Halimbawa, hindi sila kaya. Hindi sila mag-verify. Sa tingin ko kaya masisira nila yung credibility ni Sara Duterte. Hindi nila kayang gawin yung pare. Ang kredibilidad ni Sara, sirain. Malabo yun. Hindi nila kayang sirain yung pare. Unang-una sa lahat, sabi ko nga sa'yo, ugatan sa politika yan. Sana yan sa black and white propaganda. Maniwala ka sa hindi makikita mong galit yan kasi minsan mapipikon yan eh. Tao lang. Di ba? May sama ng loob. Mapipikon talaga minsan yan. Makakapagsalita ng hindi maayot. Pero pare, pagdating sa politika, hindi mo kaya tibagin ng mga Duterte. Lahi na ng Duterte ang politika. Alam na nila kung gaano karumi yan. Kung gaano karumi maglaro ang politika. So, Sir, may question na ako. Sabi ko kasi ng mga anti-Duterte, kaya daw isa pa sa mga hindi nila nagugustuhan ako ng Duterte kasi palamura daw. Ano opinion mo? ako palamura rin. Diba? Palamura rin ako. Sa totoo lang, hindi naman natin matatawag na sakit ang salitang mura. Habit, pwede. Habit ng tao, di ba? Hindi dahilan ng pagmumura para makansila sa isip ng tao ang ginawa ng Duterte. Di ba? Naisip mo na ba nung panahong pandemya ang namumuno sa atin, Duterte? May Pilipino bang nagutom? Hindi ka pwedeng magtrabaho. Di ba? Hindi ka pwedeng lumabas. Kasi ang virus ng Pilipinas ang dadala ng mga putang inang inchik, nakakamatay. So hindi ka pwedeng magtrabaho. Tinulungan tayo ng mga Duterte. Nakatikim ako ng tulong yung pare 12,000. Oh, sa barangay namin. Di ba? Pero bakit hindi? Bakit kaya nakarating sa iyo? Hindi ba hindi nakalso? Bawal kang mangalso pagdating kay Duterte, pukin ang ina mo. May naka-area para sa'yo. Pag may narinig na reklamo, makakarating sa presidente kagad natin. Sinong kapitan yun? Sinong barangay yun? Oo. Delikado ka pare, mamamatay ka bigla. Magkakaroon ka ng COVID na wala ka namang COVID. Di ba? Kaya ang panahong yun na tinatawag na ayuda, paburo ko doon. Kasi nga nakakarating. Pero ngayon pare. Pero tanong ko lang,
Ilang beses na nabigay yung Marcos at Pinong or ayuda nakatanggap ko? Maraming beses na daw. Nakatanggap ka? Wala eh. Wala eh. Wala akong natanggap pare kahit anong mangyari, wala. Wala. Ayuda. Woo! Wala talaga. Wala talaga silang. Kumbaga sa ano, pinapakita lang ng panahon ngayon na wala ng disiplina ng Pilipino. Na wala ng disiplina ng politiko. Pero sa tingin mo, si BBM ang ako po si BBM ang Pangulo ng panahon ng pandemic, anong sa tingin mo, anong mangyayari? Makaabo na ako ngayon. Di ba? Ako ka na kung sakasakali. Oo. Baka abo na ako, pati yung anak ko. O si BBM ang Oo. Si Marcos ang namuno sa atin ng panahon ng pandemya. Di ba? Baka abo na ako ngayon. Pati anak ko, baka abo na rin. Kasi panahon ngayon, pare, walang pandemya. May nakita ka ba, customer? Wala, takot ang tao dito pumunta. Putang inang kahit ng buhay to. Samantalang nung kapanahonan na, sabi, may pinapatay, may sinasalbit sa gilid-gilid. Pero ang daming taong nakamatay. Bakit? Kasi nga, hindi naman gumawa ng kalukuhan yun eh. Ba't natatakot? Di ba? Pag gumawa ka lang ng katarantaduan, saka ka matakot. Kasi tiyak, ikaw ang target ng taong nagagala-gala para pumatay ng tao. Pero pag wala kang ginagawa, nandito ka, malaya ka. Di ba? Kasangga mo pulis. Sir! Ganon. Hindi ka tulad ngayon. Di ba? Ngayon, Hindi ka tulad ngayon, pare. ngayon walang pandemya, pero Ang hirap makisama. Ang hirap makibagay. Ang hirap kumuha ng customer. Lahat ng tao takot. Utang ina, baka niloloko ako nito. O baka naman, puta, pagdating ko sa unahan, madisgrasya ako. Sayang yung pinagpaguran ko, mapupunta sa pamilya ko. Ganun ang nasa isip ng tao ngayon, pare. Wala kang lulugaran. Kahit mamasyal ka, mapunta ka sa mall, mapunta ka sa pasyalan, kung saan-saan. Nagilid ang sitwasyon mo. Hindi mo alam kung sino nakasunod sa'yo. Hindi mo alam kung sino makakasalubong mo. Hindi na sila nangingilag mo yun. So, dapat natin ibalik ang Duterte. Di ba? Dapat natin ibalik ang Duterte. Nang sa ganun, sa ganitong oras na wala pa rin. wala. O, di ba? Wala pa rin. Wala pa rin akong customer. Kasi nga, Di ba dati ang daming tao dito? dati-rati maga pa lang, alas 7 ng umaga, marami ng taong naglalakad dito, namamasyal. Pero subukan mo, tingnan mo ngayon kung mayroon. Di ba? Sa akong kalsada mayroon. Pero namamasyal, wala. Kasi nga, nangingilag ang tao sa kalsada ngayon. Kahit saan ka lumingon, kahit saan ka makinig. Kahapon lang pare, kung nandito ka lang, nakikita mo naging labanan dyan, patay yung isa dyan. Ando sa ospital, patay. Nang dahil lang yung sa parking. Asinsado na Pilipinas, parking lang pinagpapatayan na. Sabi mo nga asinsado ang Pilipinas, kalukuhan yun. Ayun, nandito sa ospital, patay. Pinalo ng kapro, namamarking. Kasi nga, gutom ang tao. Nagugutom eh. Pamilyado, yung isa adik. Tangina mo, walang pang-adik eh, akin to eh. Ayun, may pamilyang nagpasok. Utangina, pinagpapalo siya ng pako sa ulo. Ayun, patay yung adik. Nakulong yung may pamilyadong tao. Ang pinahirapan, anak yung asawa at saka anak. Di ba? Sabi mo, asinsado na Pilipinas. Gago. Hindi totoo yun. Utangina. Asinsado. So, nagsisi ka pa na sinabi sa BBM. Utangina, 100% pare. 100% nagsisi ako na binoto ko yan. Sino? Si BBM, si Presidente Marcos. Kasi ang akala ko kasi nung pare gagawin yung ginawa ng tatay niya. Ano ang ginawa ng tatay nun? Utang. Ginawa ng anak at saka ng ama. Ang laki ng pinagkaiba pare. Ang laki ng pinagkaiba. Ng anak at saka ng tatay. Kasi ang tatay may isang salita. Batas ang salita nun. Pag sinabi nun na, ikaw bilang negosyante, dapat ang presyo ng paninda mo is ganito lang para kaya ng taong bayan bilhin. Pag umayo ka, pumunta kang Amerika, putangin mo, mamamatay ka rito pag di ka. Presidente ako, dapat ako masusunod. Yun dapat ang salita, di ba? Si BBM. Wala eh. Kung pinanginan yan. Sir, kailangan natin taas ang gasolina. Declare kagad, itaas ang gasolina. Putang ina mo. Di ba? Itaas ang paninda. Buha ka ng ina mo. Hindi mo ba alam yung mahirap na iipit na? Pagka kumita ka ngayon ng 500 sa araw, tangina mo, hindi ka na mag-aalmusal. 2 beses ka na lang kakain, wala ka pang merienda. Tapos trabaho mo, construction. Pag nakaubad ka, huliin pa. Putang ina. Saan ka pa? Di ba? Pati mo pa bang Pilipinas? Putang inang buhay natin to. So, sa Pilipinas ka pero bawal ka dito. Saan ako pwede sa bundok? Gago. Wala nang mangyayari sa Pilipinas. Tangina niyan pag hindi presidente natin magiging baliw. Hindi tayo titino. Sa totoo lang. Hindi titino ang bansa natin.
Walang mangyayari pag sinabi, may pinag-aralan ako, galing akong Harvard. Putang ina mo. Hindi na ako naniniwala ron. Gago pag galing Harvard, magnanakaw. Sa totoo lang. Kurakot yan. Huwag ka maniniwala. Pag galing Harvard, matalino. Pinagtaas natin, pinagtaas ng pinag-aralan. Tangin na, hindi taas na pinag-aralan na labanan, pabaliwan sa Pilipinas. Kung baliw ang namumuno, matino ang pinamumunuan. Di ba? Pero pag matalino ang namumuno, tangin na, baliw ang pinamumunuan. Paano mo mapapatino ang Pilipinas? Kaya kailangan maging baliw ang pinuno natin. Para lahat ng tao sa Pilipinas matino. Di ba? Kasi pag naisipan ng namumuno sa atin na, utang ina sa lantayin ng lugar na yan, maraming adik dyan, maraming magnanakaw. Oo. Pumunta ka sa barangay, pag walang record sa barangay, barangay ang patayin mo. Oo. Pagka nga rin pag bigla yan ng tao sa barangay, kasi takot yung barangay mamatay. Oo. Ganun yun. Ngayon, subukan mo pumunta sa barangay, may ma-record ba mga magnanakaw? Wala. May record ba naman durukot ng barangay? Wala. May record ba na starter? Wala. Kasi, hindi naman pumupunta doon yung mga namumuno sa atin. Hindi pumupunta sa kanila para magtanong. Di ba? Pero noon, may nakita ka bang barangay na naka-steady lang? Lahat gumagalaw. Ultimo gabi, naggagala ang barangay para magkaroon ng report. Ngayon, hindi na. Wala na. Sir, okay na lang. Lahat sila pinag-aralan. Nagsisi ka pa, nag-iupo kasi ulit. Si Robin Padilla, pare, may ugat na artista. Nag-ugat sa pagiging artista. Namulat sa katotohanan sa patungkol sa Pilipinas, kaya naisipang mamulitiko. Gawa ng Duterte. Pare, gawa ng Duterte kaya siya pumasok sa politika. Ang adhikain ng Duterte, hindi gamitin si Padilla bilang sikat na aktor. Kundi may narinig kay Padilla na salitang, kailangan ganito ang pamumuno ng Pilipinas, sir, para mabago naman. Hindi katulad ngayon. Di ba? Puro nakawan na lang ang nangyayari. Gahasaan, patayan. Maaaring magkaroon tayo ng patayan, sir. Oo, totoo yun. Dahil lalabanan natin ang mga ganyang tao. Yes, sir. Pero kung ikukumpara niyo si Robin Padilla sa mga congressman ng mga nagnakaw, ano? Tangina, wala silang kakwenta-kwenta kumpara kay Padilla bilang aktor at saka politiko. Wala silang kakwenta-kwenta sa totoo lang. Yung mga nagnanakaw sa Pilipinas, sa kaban ng bayan, wala silang kakwenta-kwenta pagdating kay Padilla. Sa totoo lang. Narinig mo na bang issue na si Padilla nagloko? Si Padilla nagnakaw. Di ba? Hindi mo pa naririnig yun. At nag-iisa siyang putang inang politiko na gustong ibalik ang bitay. Na ayaw naman ng putang inang administrasyon natin. Di ba? Bawal ikulong ang bata kasi bata yan. Inang rape. Patay tayo dyan. Sino kukulong mo yung tatay? Gago ka ba? Hindi pwede yun. Di ba? Yung anak ka nagkasala, anak ang ikukulong. Huwag yung tatay. Tarantado ka ba? Nahuli dito yung bata. Underage. Sinama yung nanay. Bakit? Sa dami mo ng magkakapatid, aalagaan mo ng mga kapatid mo. Pakialam ba ng nanay sa anak na nahuli mo? Di ba? Kasalanan niya, hindi. Sa katawan niya. Di ba? Ngayon, pumatay naman. Sir, last na lang. Kaya sabi kasi ng mga kritiko ni Padilla, Hmm. Ben, bobo daw si Robin Padilla. Ano opinion? Mas bobo sila. Di ba? Itatanong ko lang sa kanila, sinong politikong aktor ang naghangad na ibalik ang bitay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas? May narinig ka na ba? Nung nagsalitang senador, galing Harvard, na ibalik ang bitay. May pakulong ang 12 anyos pataas. O di kayo ibaba pa hanggang 10. Kasi pare, kaya nakapagsalita ng ganun yung tao. Kasi nga, sa dami ng CCTV kasi ng Maynila, di ba? Ng Pilipinas, sa dami ng CCTV, napupunta na sa internet ang nangyayari sa bansa natin. So may nakita bata, 4, nandukot ng foreigner. Di ba? Pagkatapos ng dukot, wawak ng pato, pinalo yung foreigner sa ulo. Bata yun eh. Paano gagawin kaso ron? Eh, bawal kasuhan ng bata. So, kailangan nakapag-isip ng ganun. Di ba? Hindi porkit bata yan, pakawalan natin sa atraso niya. Di ba? Gawan natin ang batas para sa kanila. Pero ang daming umarang pare kasi mga magnanakaw silang dati. Magnanakaw din yung bata. Pabor sila sa magnanakaw na yun, di ba? Pag laki niya, pag naging politiko, magiging katulad natin yung magnanakaw din. Oh. Pag ang bunga daw, pag ang puno daw, mabunga, binabato. Naniniwala ko sa kasabihan yan. Pero pare, pagdating ng eleksyon at tumakbo uli yan, hindi nila kayang tibagin si Padilla. Nananahimik man ng tao pagdating sa issue niyan. Dapat daw yung maging mga senador natin is mga graduate ng graduate. Bukin ang ina nilang lahat. Oh, puro sila loko-loko. Sa totoo lang. Pag graduate ka ng law, pare, galing ka ng ibang bansa, nag-graduate ka ng Harvard, magnanakaw ka.
Kasi wala kang ibang inaral doon kung paano magnakaw ng walang sabit. Pero sumabit ka rito sa Pilipinas. Kasi matatalino pa rin ang galing. Probinsya. Yun ang nakabisto. So, huwag kang maniniwala pag lo. Utang ina mo, loko-loko ka. Sa totoo lang, magnanakaw ka lang sa Pilipinas. Kaya ka nag-aral ng ganyan. Okay, sir. Kailangan ko pwede tanong sa'yo. Bilang Pilipino, pabor ka ba na buwagin na lang yung Congress? Kasi ang daming mga congressman, ang daming pinapasawa. Wala naman talagang kwentang-kwenta ang putang inang kongreso na yan. Dapat yung binubuog na. Di ba? Wala na silang ginagawa, kundi ang ganyan na lang. Umapruba sila ng mga kasangga nila. Kunyari, nagkaroon sila ng titulo na, o ganito, nagkaroon kami ng batas, inaprubahan namin yan. Putang ina nyo, wala namang kakwenta-kwenta yung mga batas nyo. Para lang yan sa mga mahihirap ang ginagawa nilang batas. So, para sa ampak. Bakit si Marcos walang senador? Si Marcos na matanda, di ba? Putang ina. Bakit minungkahin ni Duterte na hindi na dapat magkaroon ng congressman? Kaya na ng mga senador yan, 24 sila peraso, di ba? Yes. Tanong ko sa'yo, umunlad pa ang Pilipinas na mayroon tayo 300 plus na congressman. Puta, salot lang sila sa buhay, sa totoo lang. Salot lang sila sa Pilipinas, sa totoo lang. Yung mga namumuno sa kongreso. Wala silang kwenta, wala silang ginagawa doon, kundi umupo, magpalaki ng tiyan, magnakaw sa kaban ng bayan, yun lang. Pero sabihin mong may nagawa na sila, hindi totoo yun. Wala silang nagagawa. Kundi pasahurin sila ng Pilipinas, putang ina, pasahurin lang sila ng Pilipinas. Na wala silang ginawa, kundi mag-abang, magnakaw. Wala silang kakwenta-kwenta, kaya dapat tinatanggal na yung mga yan. Magkaroon tayo ng disiplina pagdating sa patakaran ng Pilipinas. Nang sa ganun, mapukul man natin ang isa, dun lang talaga sa isa. Hindi yung magkasabit-sabit pa, putang ina niya. Yes, sir. Last. May mensahe ka ba sa mga congressman na bubuto ngayon, pabor, na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Alam mo, ang masasabi ko sa mga congressman na lang, hanggat maaga pa, kung wala silang magawang matino, magsitigil na sila. Ibalik nila yung dating usapin. Nang sa ganun, pwede naman yun eh. Pwede naman yung sinasabi nilang impeachment. Pwede yan. Ba't ang hindi? Totoo yung pwede yun. Kaso mo nga lang, wala rin lang naman sila kasi magagawa. Ibinabaling lang nila sa salitang impeachment ang problema ng Pilipinas. Ang laki ng problema sa korupsyon, pare. Yung nila i-focus yun. Ngayon, kung hindi nila kayang gawin, sa susunod na eleksyon, wag silang tatakbo, putang ina nilang lahat. Di ba? Para nang sa ganun, manahimik na Pilipinas. Wala rin lang sila kasing nagagawa. So kung hindi nila kayang solusyonan ng korupsyon, wag nilang idama yung taong nananahimik. Yun lang. Tapos na. Thank you. Bro, any opinion doon sa 18 ex-Marines na parang natabunan na kasi, 'di ba, ng impeachment ni VP Sara, kumbaga natabunan na yung mga issue na 'yon. Anong opinion mo doon? Ang opinion ko diyan, diversionary tactics kasi ang ginagawa nitong mga to at ini-entertain nila o inaasikaso nila ang impeachment para ma-divert ang istorya na mawala sa paningin at kaisipan ng mga mamayang Pilipino ang malawakang nakawan na mali-maleta sa DPWH Flood Control Ghost Project. Nakita nyo naman, di ba, na-divert na, hindi na napag-usapan yung 18 Marines. Kasi nga, dinadivert na nila sa impeachment ang isip ng mga tao. Kaya ang tanong, isang malaking tanong nga, nasaan na nga ba yung 18 Marines, ex-Marine na yan? Na kung tutusin, dapat yung kanilang statement na ginawa noon, dapat yun ay ma-under oath. Mangyayari lang yun pag napatawag sila uli sa Senado at i-under oath na nila yung kanilang mga statement. Para magkaroon ng kapangyarihan yung kanilang mga pagtistigo o paghahayag ng kanilang nalalaman dahil may personal knowledge sila dyan sa mali-malitang nakawan ng DPWH Flood Control Ghost Project. May personal knowledge sila kasi sila ang nag-deliver noon sa mga bahay ng mga matataas nating government official. Pero nabaliwala na nga. Ako mismo ay nagtatanong nasaan na nga ba ang 18 ex-Marine? Okay. Pero bro, singit ko lang to. Kasi trending ito ngayon eh. Anong masasabi mo doon sa mga, yun nga, sa biglang pagtaas ng ating mga Meralco bill? Yun, pinaka talagang trending kasi ngayon yan eh, pinag-uusapan. kahit ako talaga nababahala dyan dahil yan pala ay may project pala, proyekto pala ng Pangulong BBM na
i-free of charge sa electricity ang mga senior citizen at saka yung member ng 4Ps. Nakipag-ugnayan ang ating pamahalaan sa Meralco owner na i-accepted ito at ikakarga yan sa atin na mga middle class citizen. Pero tayo middle class, hirap din po tayo sa ating pamumuhay sa pagbabayad ng kuryente. At kung yan ay proyekto ng gobyerno, bakit kailangan mamamayan ang mag-suffer? Dapat ang mag-suffer nito, yung Meralco kasi sila ang negosyante. Hindi tayo, hindi kami. Diba? Tapos ang bubuhayin namin, ang i-exempted namin sa electric bill, mga tamad, mga hindi nagtatrabaho, umaasa sa 4Ps benefits. Sobra na po ito. Hindi na po ito makatarungan. Mr. BBM, kung kayo po ay nagkakaroon ng proyekto para sa mga mahihirap na mamayang Pilipino, to be fair and square, dapat lahat po. Hindi pwedeng kami ang magsusolder o kami ang magbabayad. That is not considered government project. No, that is not considered. Kung yan ang project, magpababa ng o maglibre sa mga 4Ps at sa mga senior citizen na malilibre sila sa kanilang bayarin sa kuryente at ikakarga nyo sa amin, that is considered project namin. Kami pala may project niyan. Kasi kami magbabayad Kumbaga, aabunuhan namin, paghihirapan namin, kami magbabayad ng 4Ps member at saka ng senior citizen sa mga kuryente nila. That is considered our project, not government project. Kasi pag sinabing government project, that is shoulder the government fund, not by pocket of the Filipino citizen or ordinary Filipino citizen. Kaya, don't get or don't grab the credit sa amin. Kami ang may project niyan. That is considered project of the middle class citizen, Filipino citizen. Kami po may project niyan. Kami nagbabayad Pero magkaganon pa man, tanggalin nyo na po yan sa amin dahil hirap na rin po kami sa pagbabayad ng aming kuryente. Wala pa pong charge ng senior citizen ng 4Ps member. Hirap na po kami. Idadagdag nyo pa po yan. Mr. BBM, wake up. You are sleeping in the bed. You are sleeping on the bed. Ayun, yung ano bro, ano opinion mo doon sa, yun nga, nag-file ng kaso itong asawa ni BP Sara, especially doon sa mga naghalungkat, doon nga sa kanila, yung ginamit pa nila yung AMLA. Ano mo doon? Ang masasabi ko dyan, tama yung ginawang pagsasampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio. Kasi karapatan niya po yun dahil kinaladkad ang kanilang mga personal bank account in public na supposed to be that is against the Bank Secrecy Law and against the Republic Act 10173 na Data Privacy Act Law. At ito po may kasama na ring harassment dahil tahimik na citizen yan, na mamamayan yan. Kinakaladkad mo ang kanilang account, parang nahaharas na rin ang kanilang pamilya o ang kanilang privacy na pinalalabas ninyo na anomalous, merong ginawang hindi maganda para lumaki ang kanilang kita o lumaki ang pera nila sa bangko. For the information of public and to congressman na lahat ng mga nagpabukas ng kanilang mga account, nakasama pa yung AMLAC na yan. Bawal din yung ginawa mo, Mr. Benaventura. Director ka pa naman ng AMLAC. Pero ano ginawa mo? Ikaw mismo nagdi-declare na suspicious ang account. Pera nila yan. Private fund. Private money. Hindi po yan government fund. Para silipin nyo. Wala po kayong karapatan at katuwiran para kaladkarin nyo ang personal bank account ng mag-asawa. Dahil yan po ay malinis na pera nila. Kung lumaki ng lumaki yan, karapatan po nila dahil masipag po sila. Nagtatrabaho sila ng marangal. Hindi po sila nangungurakot. At for the information of public and the politician, the crook politician in the Philippines, for the information, yan po ay personal bank account. Pag sinabing personal, pera nila. Hindi pera ng gobyerno o pera ng bayan. Karapatan nilang magkaroon ng ganyang pera dahil pinaghirapan nila yan. Wala pong hahabulin ang mamamayan dyan dahil kanilang pera po yan. Ang dapat nyong imbestigahan, yung pera
na sobra-sobra na hindi may paliwanag kung saan galing, walang accountability, walang transparency dahil nakalagay sa maleta. Yun po ang imbestigahan ninyo. Yun po ang dapat na iniimbestigahan. Kaya yung ginawang pagsasampa ng kaso ni Attorney Mans Carpio na asawa ng ating pangalawang Pangulong Sara Duterte ay tama. 101% na tama. Dahil kung ako man, sa kalagayan nila na binuksan mo ang account ko na may malaking pera, that is threat para sa akin. Maaaring may aabang na sa akin dahil alam nila, may malaking pera yan nakadeposito, magwi-withdraw yan. Threat po yan. Kaya hindi po dapat pinapakita in the public. Kaya nga po nagkaroon ng sistema ang bangko to protect their customer privacy. Yung tinatawag na bank secrecy law. Yun ang purpose at intensyon ng bangko para hindi malagay sa panganib at alanganin ang buhay ng kanilang mga customer. Hindi nila pinapaalam yan in public. Pwede kasing pagplanuhan, pwedeng abangan, o may perang malaki yan. Markado. Alam nyo ba yun? Kaya nga may bank secrecy law at meron ding Republic Act 10173, Data Privacy Act Law. Pribadong pag-aari o pribadong account, hindi dapat inilalagtad sa publiko. Yun po yun. Pero, bro, sa tingin mo, bakit gustong-gusto ng mga specialist, sila Sendenya, Chel Diokno, Laila de Lima, bakit gustong-gusto, sa tingin mo, ba't gustong-gusto nila na ma-impeach si BP Sara? Kasi nga, gustong-gusto lang ma-impeach si BP Sara Duterte dahil ito'y tatakbo ng pagkapangulo sa 2028. Pag na-impeach, makakatakbo ka pa, hindi na, tanggal ka na sa serbisyo. Pangalawa, itong mga nagsusulong nito, halos lahat silang nagsusulong ng for impeachment to BP Sara Duterte are involved sa mali-maletang nakawan. Involved sa DPWH Flood Control Ghost Project. Involved sila dyan. Ngayon, kung magiging Pangulo si BP Sara Duterte, sino sa palagay mo ang makukulong? Pag dumating ang kanyang pamamahala, who is put in jail? Sabi nga sino ba nagsabi to? Si Erap, weather lang yan. Weather ninyo ngayon. Gawin nyo lahat ng mga kalokohan ninyo, pero isa lang masasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Dahil habang sinusulong nyo ang impeachment sa BP Sara Duterte, ay lalo silang minamahal ng mga mamayang Pilipino. Dahil kitang-kita ang mga pinaggagawa ninyo ay masyadong pamumulitika. Ikaw, Sir Denyang Ngiwi, ano ang nagawa mo sa lipunan at bayan? Wala. Pinaunlad mo ba ang mga kabataan? Pinaunlad mo ba ang Pilipinas? Nakatulong ka ba ng malaki sa Pilipinas? Wala. Wala kayong bahagi, wala kayong ambag sa Pilipinas. Kayo ay naging public servant but public in nothing. Wala. Wala kayong karapatang maging politiko. Ako, kutob ko sa inyo, nanalo lang kayo dahil sa smart magic. May magic kasi, kaya kayo nandyan. Pero i-abolish namin yan. Tandaan nyo yan. Okay. Si Sendenya. Ano pa? Bro, sa tingin mo, kung walang social media, sa tingin mo, nasira na nila si BP Sara? Yes! 101%. Sirang-sira na yan kung walang social media. Si BP Sara? Yes! Talagang sirain nila yan. Ngayon nga, kahit may social media, sinisira nila eh. Hindi lang sila nagtatagumpay dahil merong mga social media warrior ang mga Duterte. Isa na po ako dun. Lalabanan namin ang kasinungalingan ng mga... Bayad ba kayo ni Duterte, sir? Wala! Anong bayad? Walang bayad. Kami po sabi kasi nila, ang mga para sa bayan at mamayan. Ang mga Duterte warrior daw, bayad daw, sabi ng mga Dilawan. Sabi nila Tsaka yun. ng mga Marcos loyalist. Sabi nila yun. Siyempre, ano ba sasabihin nila? Di ba, magsisinungaling yan dahil bayaran sila. At sisirain nila ang mga Duterte vloggers o yung mga katulad natin na sumusuporta sa Duterte. Pero kung ikakarakterize mo at bibisitahin mo ang aming pamamahay, makikita nyo kung gaano kasimple ang aming mga pamumuhay. Niwala nga kaming kintas na ginto, oh. Tignan nyo. Oh, yan. Ito, ano to? Oh, yan. Brotherhood yan, organization. Oh. Mga government, ano yan. Oh, wala.
Wala kang makikitang mga garbo sa katawan namin. Pangkaraniwang tao lang kami. Kasi kung ikaw talaga ay nagtatamasa ng bayad mula sa mga Duterte, di sana meron na kaming Mustang at meron na kaming tatlong pinta sa aming liig at nagsisinungaling kami. Yun. Pero nakita niyo ba nagsinungaling kami? Tingnan niyo naman ang mga vlog namin, puro katotohanan, puro hustisya, puro katarungan, puro pagmamahal sa ating inang bayan at pagmamahal sa Duterte family dahil sila ay nagmahal sa bansang Pilipinas. Yun po kami, wala pong bayad. That is called principle. So, ibig sabihin, swerte pa rin talaga ang mga Duterte, no? Dahil kung sakasakaling media lang, walang social media, sigurado, nasira na sila. Yes, malamang na masira kasi nga walang magpapatunay na sila ay mga magagaling na politiko, walang magpapatunay o maghahayag na sila ay biktima ng politika, na sila ay biktima ng harassment ng gobyernong ito. Walang magpapatunay at walang sasangga sa mga paratang sa kanila. O, kasi sir, ang media ngayon nakapokus kung how to destroy BP Sara. Yes, dun sila kasi bayad sila. Bayad sila tayo, hindi ba tayo naninira? Kailan ba natin siniraan ng mga BBM administration? Hindi tayo naninira sa BBM administration. Ang sinasabi natin ay pawang katotohanan at katotohanan lamang na nakabase sa ating mga karanasan at nakikita at nararanasan. Okay na.